ito na nga ba yung ending Lord ng kailangan na Entity 7 dahil TLPH, are they willing to risk it all para mailaban itong pwesto nila sa MSC? Maharap na sila Bagun, Akashi dito. Tapos si Shin free hit lang. Yung Lord dito ay pinapatagal nila kasi alam din ng Entity 7 na lamang sila doon sa bottom lane. So pwedeng may isa ulit na mag-react mula sa Team Liquid. At mukhang kailangan nilang ibigay. Pero mukhang kailangan din nilang ilaban to. Naku, si Hide on Bush na yung nabigyan dito ng responsibilidad para sa Entity 7 na mag-clear dun sa baba. Umangat yung minions nila. So ngayon si Teddy na yung dedepensa dun. And because of that, that is the go signal for Entity 7 to burst down the Lord. Pero hindi lang pala yung Lord ang i-burst down nila. Sino munang humarap ay bibigyan nila. May kain na gagawin Sanford. Carl dun sa likuran, nakita na si Shin. Pero anong sagot ng Entity 7? I-burst down kung sinong humaharap. Si Daddy dito na palagamit na rin ng go away. Pero mukhang hindi papayag ang Entity 7 na sila mismo ang lalayo kasi alam nilang kaya nilang ipanalo to. That's gonna be a 2 for 1. Pero mukhang ang Entity 7 rekta na doon sa Lord. Grabe, tuloy-tuloy yung paggabanti dito ng Entity 7, starting it off with them pushing off some waves doon sa may bandang baba. Alam nila may mag-react. And TLPH was bound to set Teddy kasi hindi nila kayang iris na ihiwalay sa kanila si Cartesi. Kaso nga lang, sa di sinasadyang pagkakataon ay nahuli na predict kung kailan papasok si Sanji pati si Sanford. Sansan duo out. It's up to the 3 members of TLPH trying contest ng Lord, pero alam naman natin dahil crucial yung laban, hindi na yun gagawin ng Entity 7. Now, this is a Lord na talaga namang kailangan ng matinding tikas, lakas ng loob ng TLPH para tunawin, and Entity 7 is slowly making their way dito sa base. Lahat ng wave ay nakapabor sa kanya. Humahabol si Cartesi, kaso nabura siya dito ni Shin! JG ba? Hindi! Si Daddy JP gumagawa ng pangarap. 2 membro ang kanyang tinatawarin at kanyang pinilit daw. Pero hindi maliligaw ang Entity 7 dahil focus lang sila dito sa pagtunaw. Si Teddy ay lumalaban. Puso lang ang kanyang gamit. Gumagana na ba ang kanilang mga pinaplano? Kaso nga na pumasok sila Haydon Bosch at sabay-sabay ang kanilang pag-lock-in as Entity 7 secures the series and sweeps the LPH. Nasa era na tayo ng MLBB na halos lahat mako-consider mo na rin talagang contender. Grabe ang pinakita dito ng Entity 7. Pero sabay-sabay pa rin nating palakpakan ang mga kababayan natin dito. Kudos sa Team Liquid Philippines. Ito ay isang patunay na kahit na ang pinakamalalakas matatalo din, na kahit na ang pinakamalalakas ay may mga kalaban ding mas malakas sa kanila. It just shows na ang MLBB as a game continues to develop yung mga teams from other regions, learned their lesson from years na sila lagi yung pinapauwi ng mga dominante na strongest region. Ngayon, it's their time to take over their destiny and to stay here sa MSC. A heartbreaking moment, pero gusto pa rin natin pasalamatan ng TLPH for representing our country sa MSC stage sa EWC. Grabe, no? Talagang ibang klase na ang competitiveness sa MLBB. Diba? To say Entity 7. I am shook on this stage is an understatement. Entity 7 actually eliminates the defending champions from MSC at EWC 2026 in a sweep. Wow. First of all, Shin, congratulations. How are you actually